Brother Bador. Ako po si Chona, 40 taong gulang, may isang anak na lalaki na 10 taon. Ang akin pong mister na si Freddy ay may magandang trabaho at kumikita ng sapat. Nagsimula po ang problema ko nang mag-10 taon ang anak kong si Prince. Ganito po iyon. Anak, kumain kang mabuti para hindi ka magutom sa school ha. Bigyan mo po ako ng baon, ma, ha? Ibibili na lang kita ng baon mo. Hindi siguradong malinis ang mga tinitindang pagkain sa school. Baka magkasakit ka pa. Basta, pengin baon. 150, ma. Ibibili na nga lang kita ng baon. Hihingi ka pa ng pera. Baka mamaya kung ano-ano lang yung bilhin mo sa pera. Pa! Ayaw akong bigyan ni mama ng baon. Chona, ano ba? Bakit ayaw mong bigyan ng baon ng bata? Binibigyan naman kita ng pera. Ibibili ko naman ng baon si Prince. Kasi baka kako kung ano-ano lang ang bilhin niyang pagkain sa school. Basta bigyan mo ng baon ng bata. Baka gusto mong makatikim sa akin ah. Sige, bibigyan ko na. O ito Prince, 150 yan. Itago mong mabuti sa bag mo para hindi mawala. Di mawawala ito. May pitaka naman ako eh. Tara na pala at ihahatid na kita sa school. Freddy, aalis na kami. Sige, ingatan mo yung bata. Oo, Freddy. Sakot na yung tiyan ko. Ay, Prince, ayan, natapon yung soft drinks mo. Masakit ang tiyan mo? Oo eh. Sasabihin ko sa teacher para pauwiin ka na. Sige. Sana nga. Ang sakit talaga ng tiyan ko eh. Ano ba ang kinain mo sa school at walang bawas ang baon mong sandwich? Pati tubig na pinabaon ko sa'yo, wala ring bawas? Wala po, ma. Uminom lang po ako ng soft drinks. Ayun! Yan na nga ba sinasabi ko kaya ayaw kitang bigyan ng pera na baon eh. Magkaka-ulcer ka niyang bata ka. Ma, tama na. Masakit na nga ang tiyan ko eh. Pagkagalitan mo pa ako. Naku, itong batang ito. Ayaw mapagsasabihan ng mali niya. Chona! Chona! Oh, ano yun? Naglalaba ako ng uniform ni Prince. Ano ba yun? Halika nga! Ano tong sinasabi ng anak mo na pinapagalitan mo pa siyang masakit na raw ang tiyan niya? Ha? Freddy! Tama na! Tinuturoan ko lang naman ang anak natin. Tumigil ka nga riyan. Baka gusto mo tamaan ka pa. Yan po ang problema ko. Kahit nakaharap ang anak ko, minumura at sinasaktan ako ng tatay niya sa mga munting pagkakamali ko. Kung mali man ang ginagawa ko sa pangangaral sa anak ko, lumalaki ang ulo niya at lagi akong isinusumbong sa kanyang ama. Kaya kami nag-aaway na laging ako ang talo. Payuhan niyo po ako sa napakahirap na sitwasyon kong ito. Nagpapasalamat, Chona. Mapagpalang araw sa ating lahat. Kumusta? Narinig natin ang isinalaysay na kwento sa pangalang Chona na humihingi ng payo sa atin. Mark 10:8. At ang dalawa ay magiging isa. Kaya di na sila dalawa, kundi isa na sila. Ang mag-asawa ay dapat na nagkakaisa sa mga desisyon. Kayong mag-asawa ay magkaiba ng upbringing, kaya may pagkakaiba kayo sa pagtrato sa anak nyo. Palagay na lang na isa kang mangga at siya naman ay isang bagoong.
magkaiba, pero ang sarap pag pinagsama. Kaya magkaisa kayo. Ang utak ng bata ay katulad ng foam. Ina-absorb niya ang nasa paligid niya. Bilang magulang ay may malaking responsibilidad kayo sa upbringing ng bata. Kung paano mo itinitreat ang bata, yun ang nagiging response niya. Dalhin sa paanan ng Panginoon ang bata. Palakihin ang bata na busog sa pagmamahal. Dahil ipinagkatiwala siya ng Diyos sa inyo. Nidikha siya ng Diyos at may nakaguhit sa kanyang palad. Mga awit 139, 13 hanggang 16. Ang anumang aking sangkap, ikaw, O Diyos, ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakakintal. Ang buto ko sa katawan, noong iyon ay hugisin sa loob ng bahay bata, dooy iyong napapansin. Lumalaki ako, roong sa iyo'y di nalilihim. Ako'y iyong nakita na, hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilan taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Matagal nang balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Kawikaan 22:6. Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran, at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Palakihin sila sa tahanan ng may disiplina, respeto at may tunay na pagmamahalan. Dahil ang environment ng bata na wala ang disiplina, hindi marunong rumespeto sa isa't isa, at hindi tunay ang pagmamahalan, ay nakakabreed lang ng monster. Kaya pansinin ang tahanan kung ano ang meron dito. Sa mga parent, i-prioritize ang parenting. Maging good example. Kawikaan 13:24. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, hindi mahal ng magulang. Respetohin ang desisyon ng asawa para sa anak at mag-relax dahil ang buhay ay regalo para mag-enjoy. Habang may buhay, may pag-asa. At ang ating pag-asa ay ang pag-asa kay Kristo. Halika, manalangin tayo. Heavenly Father, bigyan niyo po kami ng sapat na lakas at talino upang magampanan ang pagiging magulang. Bigyan niyo po ng sapat na pangunawa upang makagawa ng mga desisyon sa lahat ng sitwasyon. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Si Jesus ay kumakatok sa atin, ang puso'y pagbuksan, siya'y naghihintay. Huwag mag-alinlangan upang maliwanagan. Ikaw, ako, tayo'y kanyang minamahal. Ito ang dapat na malaman ko, na tunay siyang nagmamahal sa akin. Dapat lamang natin siyang papurihan, pagkat siya ang Diyos sa akin lumalang.
kasiyahan ko'y nararamdaman. Ika'y kanyang nilikha, kay gandang pagmasdan, at sa kapwa ay mayroong pagmamahal, pangunawa sa kapwa, laging nakalaan, dahil siya'y nasa puso't isipan. May malawak na pangunawa sa mga pagkakamali sa kapwa. Mayroon ngang liwanag sa isipan, dahil siya ang tanging sandigan. Ika'y kanyang nilikha, kay gandang pagmasdan, at sa kapwa